Kuya, mukhang magbibingo ako sa aking palagay. Actually, matagal ko nang gustong mag-react patungkol dito. Maybe mag-open ako ng panibago. Hold on. Sisilipin ko ang channel. Punta tayo kay Taning. Okay? Kasi wala siyang ganap sa kanyang... Huh? Ano yung fake news? O, sikat ngayon si Taning. Talaga? Sikat si Taning ngayon? Silipin ko nga. Nung tinype ko yung pangalan ni Taning, mga ate at kuya, punta tayo sa next topic ha. Kasi sabi ko mukhang magbibinggo ako, mukhang hindi matatapos ni Taning ang kanyang pag-aaral. Sabi kasi sa amin ng mga friends ni Taning, nung nagsasama kami ni Attorney Nick, paminsan-minsan, nabanggit ng mga friends ni Taning na ningas kugon yan siya. Pag kami nasisimulan, hindi niya tinatapos. Ilang beses na yan nag-drop sa college, right? Nag-UP yan. Ang alam ko, University of Baguio ba yun? Or Cordillera. Nag-aral din yan doon. Panahon ng pandemic, di ba nag-aral-aralan yan? Or maybe before pandemic, nag-aral-aralan yan eh. Yabang na yabang nga yan. O, hindi niya natapos. And then, ngayon, nag-enroll sa UK para tapusin ang kanyang tertiary education kasi hindi nga siya ma-appoint sa gobyerno. Munti ka nang ma-appoint si Taning as presidential advisor, di ba? Sabi nga niya, barong na lang daw something. Nakabili na daw ng barong, formality na lang, yung panunumpa na lang ang kulang. Hindi naman natuloy ang panunumpa. Dahil sa expose ng isang puting ahas na parang sinaway na siya ng kanyang mamshi at papshi. Kilala niyo ba ang mamshi at papshi ni Taning? Paki-comment ka sa comment section. Sinaway daw siya ng kanyang mamshi at papshi, but more like yung mamshi yung sumaway na huwag nang mag-vlog about politics or about pagpo-promote kay Kuting, di ba? Si Kuting yung papshi ni ni Taning. Wag na mag-vlog kasi makakasira lang din sa reputasyon ni Kuting. Ay, sira naman na talaga ang reputasyon ni Kuting. Ano pang ikasisira pa? But anyway, naaalibadbaran yata si Ma'am Shikels kay Taning. Kaya sinabi, wag ka na mag-vlog. So, kapag puntahan ko nga yung kanyang Facebook page. Hold on. Open ko ha. Walang masyadong update. Feeling ko yun, yung puwet na naman ng Singapore police yung nandun eh. Okay, nandito tayo sa page ni Taning na naman. Silip na naman tayo. Oh, open. May bagong post na kaya siya. 2 million followers. Mga ate at kuya, dapat merong pressure na, 'di ba, sa isang vlogger na mag-post lagi, lalo't marami ang naka-follow, marami nag-aabang ng kanyang opinion, ng kanyang sasabihin, 'di ba? Agree ba siya sa mga bagay-bagay or hindi? Ganyan. Susuportahan ba niya ang mga hakbangin ni Kuting or hindi? Anong masasabi niya? Yun pa rin. Yun pa rin yung post niya, Singapore police na hindi naman kapugian pero kinikilig siya. Ganito bang itsura ng jowa ni Jamagno? Jamagno na naman. Hindi naman daw kapugian yung jowa ni Jamagno eh. Tapos escabeche lang siya. Jamagno, kung magiging escabeche ka naman, dapat yung talagang puging-pugi naman, yung mga mala Piolo Pascual or mala Derek Ramsey. Anyway, nung tinype ko yung RJ Nieto, lumabas, RJ Nieto fake news. Anong mga fake news ang nandyan? Si Laila, nag-iiyak. Si Laila. Kaaway na kaaway ni Laila si Taning eh. Naku Taning, kakasuhan ka yata ni Laila, lagot ka. Dahil sa mga pa-fake news mo, baka kaya lumalabas yung ganyan. Sabi mo, masaya. No sir, masaya po kami na nakadetain siya. Video ni Taning. Ayan ito nga pala. Ex-President Duterte, kakasuhan ni Laila de Lima. Si Duterte lang. Si Taning, wala kang balak. Pero ang alam ko po, si Taning ay balak kasuhan ni Laila de Lima. Dahil sa mga, yun nga, yung masaya daw siya na nakadetain si Laila, itong video ito. Yan. Kakasuhan nila. Lagot ka Taning. Sino kaya ang kakampihan ni ni Ma'am Shi mo? Pag kinasuhan ka ni Laila, ay si Laila ngayon hindi na bumabatikas kay Kuting, mabait na. Baka si Laila, hindi ka nga nakampihan ng Ma'am Shi mo sa kaso mo kay Jover Lorio eh. No. Hindi ka nga nagawa siguro yung kaso na yung kay Jover Lorio, isa pa rin sa pumigil kay Taning na ma-appoint sa gobyerno, di ba? Tsaka nakakahiya yun. May kaso ka, guilty pa. Guilty siya sa kaso ng Data Privacy Act o violation of Data Privacy Act na sinampa ni Jover Lorio. Ngayon, tingnan natin sa kanyang Facebook ano ang mga ito verified kasi may blue check sa dulo. Si Taning payatot pa siya, may tsura siya noon. Ngayon, anong po si Taning? Yabang na yabang, I'm addicted to solving problems that make my eyes bleed, hence the obsession with math.
Hambugero. Dumudugo na daw yung mata niya, sana literal. Addicted, really? Addicted ka sa solving problems? What about yung solving povron? Solving povron. Ganun, di ba? Hindi ka addicted doon, Taning? Tatanong lang naman. Ayan na naman, kinikilig na naman siya sa kung sino man. I'm too old, blah blah blah, yada yada, yada yada. Dito siya nagpo-post, di ba? Mga burong isda, mga pautot-utot, mga kakornihan mo. Anyway, ito yung shinare ni Sas, mga ate at kuya. Na screenshot ng post ni Taning. Pag-react lang tayo dito a few days ago to eh. Gusto ko sanang sumuko na sa pag-aawal, sabi niya. Kaya lang, baka magalit sina Mamshi at Papshi. Sinong Mamshi at Papshi mo? Hindi ka namang kilalang mayaman. Malamang ang tawag mo sa nanay mo, nanay lang or mama. Sa tatay mo, tatay or papa, or itay, ina. Hindi naman kayo kilalang mayaman sa Bulacan. Sino yung tinutukoy mong mom and pops? May kilala akong mom and pops, yung si Pops. Si Papshi yun. Pops ang tawag sa kanya ng mga nanonood ng rally noon, nung tumatakbo sila ni VP Sara sa eleksyon. Pops ang tawag kay Papshi kasi nga karas ng taong bayan si Sandro. Kinikilig ang mga dalaga kay Sandro noon kasi binibitbit ni na PBBM ang kanilang mga anak sa kampanyahan, pampakilig sa mga talandi na, hindi naman, sa mga bagets. Diba? Kaya ang tawag ng mga dalaga noon o mga dalagita kay PBBM, pwede ka ba naming tawaging Pops? Hoy, Taning, ilasyonada ka. Huwag mo sabihin gusto mo maging jowang isa sa anak ni Mom and Pops. Mamshi at Papshi na rin ang tawag mo kay Kuting at kay Ehem? Ha? Well, parang ampun kanila. Sila ba nagpapaaral sa'yo? Paano mo na-afford yan? Nananalo ka ba sa tayaan ng numero, ha? At ba't nananalo ka? Anyway, sa post na to, kumbaga, intindihin natin. Gusto ko nang sumuko sa pag-aaral, kaya lang baka magalit sina Mom and Pops. And i-exile ako to the US. And force me to manage the family biz. Ang arte! Smarte pa sa akin, Taning. Mas aklang-akla pa siya sa akin, Baka persahin daw siya ni Mom and Pops na asikasuhin na lang ang negosyo ng pamilya. Manifest. So, ibig sabihin, mga adat, sabi niya, manifest, ima-manifest na daw niya. Gusto na niyang mangyari, parang gano'n. Parang bini-visualize na baga na niya na mangyayari talaga na ipatapon siya sa US and asikasuhin niya yung negosyo ni Mom and Pops doon. So, although medyo magulo yung sinabi niya, kumbaga, kung titigil siya sa pag-aaral, paparusahan siya magagalit yung si Mamshi at si Papshi sa kanya. Kayo na magsabi kung sino yung Mamshi at Papshi niya, ha? Kasi sa pagkakaintindi ko, si Kuting to tsaka si Anes. Si Queen B. Queen Butod. Queen Butod! Okay. Si Queen B yan, di ba? Si Queen Butod. Tingin ko lang. At tsaka si Kuting. Kung hindi niya itutuloy ang pag-aaral niya, magagalit daw. Pero kapag nagalit, ipapatapon siya sa US. Tapos, aasikasuhin na lang niya yung negosyo. So, minamanifest niya, gusto rin naman niya. Pabor din naman sa kanya na ipatapon siya sa US. At intindihin na lang ang negosyo. Ang tanong, anong negosyo sa US? At kung magalit man si Mamshi at si Papshi sa kanya, okay lang naman sa kanya. Kaya nga sabi niya, minamanifest na niya. Gusto na niyang mangyari. Bini-visualize na niya na mangyayari talaga. Kiniklaim na niya. Yun minamanifest na. Kiniklaim na niya na ipapatapon siya sa US. Diba? So, ibig sabihin, okay lang na magalit sa kanya ang Mamshi at Papshi niya kapag tumigil siya sa pag-aaral. So, feeling ko, sign na ito na gusto na niyang tumigil sa pag-aaral. Hindi na sinasabi niyang, gusto ko sana tumigil, kaya lang magagalit sa akin eh. Tuloy ko na lang. Hindi ganun yung message niya, mga adat kuya. Hindi ganun. Ang tingin ko, hindi ganun. Gusto ko nang tumigil eh. Ang hirap. May ganda din, first year ka pa lang naman yata! First year ka, second year. For sure, walang mga electives kang nakuha. I mean, wala kang mga na-credit ng mga subjects sa Pilipinas. For sure, back to zero ka.
For sure, first year ka. Second year ka na ba ngayon? My God, second year ka pa lang, gusto mo nang tumigil. Ang tamad mo naman. Hindi ka naman nahihirapan. Hindi ka maglalakas loob mag-aral sa Great Britain, of, 'di ba, sa United Kingdom of Great Britain, sa University of Bristol. Hindi ka maglalakas loob mag-aral diyan kung wala kang ganite o wala kang pagkukunan. Kaya ako labag sa kalooban ko mga ate at kuya, nung 2017 tumigil ako 2016 ako nag-enroll, di ba? Panahon ni Tatay Digong, pagkaupo ni Tatay Digong, nag-enroll ako. Hindi ko kinaya. Tumigil ako nung natapos ko yung first year, pag enroll ko ng second year, hindi ko tinapos yung second year. That was in 2017. 2017. Hindi ko kinaya dahil nga sa ganito. Walang datong, 'di ba? Self-supporting ako naghahanap buhay habang nag-aaral. Tumigil ako. Naghanap ako ng trabaho. Nag-ipon ako ulit, tumuloy ako kasi gusto kong matapos. Tapos dadaanan pa ako ng pandemic, 2 taon. Hirap-hirap mag-aral ng pandemic, mga ate at kuya. Wala akong source of income. Hindi nag-ooperate ang salon kung saan pwede ako mag-part-time. Sino magpapagupit may virus? Sarado ang mga salon, mga ate at kuya. Ang tagal bago nabuksan. Wala akong part-time. Pero pinagpasa Diyos ko na lang, and yun, mukhang nadinig yung panalangin natin. 2021 nakagraduate ako. Dapat 2020 graduate na ako Kaso tumigil nga ako ng isang taon, kaya batch 2021 ako. Pero kahit na ang hirap-hirap mag-aral dahil dagdag hirap ito at ang hirap din ng mga subjects, lalo't education ako, secondary pa. Okay lang mga ate at kuya kung elementary education, kung magiging teacher lang ako ng elementary, madali yun. Hindi ko kailangan gumawa ng lesson plan. Diba? Hindi ko kailangan mag-aral ng mga highfalutin words, payamanin ng husto ang aking vocabulary. Kapag ang tinuruan mo mga bata, kahit wala kang i-memorize, tuturuan mo lang naman magsulat yan kung grade 1, diba? Mag-nursery rhyme or whatever. O siguro mga higher grades, pwede kang talagang tumutok, like grade 5, grade 6. Pero, ang kinuha ko, secondary education, pang high school, mas mahirap. Diba? Pero despite yung hirap ng studies, gusto kong matapos. Ikaw naman, Taning, second year ka pa lang yata. Ayaw mo na. Tamad ka. Tsaka, Taning, pumapasok ba sa isip mo na, ba't ko patatapusin? Ako na may hayahay na ang buhay. Lalo pat mayaman ang aking moms at pops, di ba? Ang aking mom at pops mayaman naman, may negosyo naman sa US. Kung ipatapon man nila ako, okay lang. Mukhang pabor naman sa akin. Kapag ikaw ang nag-intindi ng negosyo ni mom and pop sa US, baka puro kupit ang gawin mo, Taning. 'Di ba? Kung hindi mo totoong magulang ang mga 'yan, makokonsensya ka kung totoo mong magulang. Ayun ang mga bata, yung ibang mga bata nga kahit magulang nila, kinukupitan nila ang wallet, ang bulsa, 'di ba? Walang konsyensya. Ay sa tingin ko pa naman sa iyo Chibe. Ano sabi ni Sas dito? Ang family business, malakas ba masyado? Sorry naman. Ang family business ba ni mom and pop sa US ay frozen fruits and vegetables? Yan yung code name ni Sas sa frozen assets. So may mga frozen assets si mom and pops mo sa Anemica, Taning? Si Kuting at si Queen B may frozen assets. Sabi nga po, 10 years, hindi 10 years. Sabi nga po, bago maklaim ang lahat ng frozen fruits and vegetables, according to Sasa, bago maklaim ang lahat ng yaman or negosyo, wink-wink, ni mom and pops, or negosyo ng magulang ni pops, feeling ko negosyo yun ng magulang ni pops, kaya lang, mapupunta sa kanya. Baka yun nakalakay sa last will, di ba? Last will and testament ni Anes, ni Senior. Aabutin daw ng 3 terms or 18 years bago maklaim lahat. Like, 3 term ng presidente. 6 years kay Kuting, another 6 years halimbawa kay Tamba, and another 6 years kung sakasakali kay, mature na nun si Charis Pimpingko. Kailan si Charis Pimpingko? Yung panganay ni Mom and Pops, mature na siya noon, malamang patakbuhin nila yan, di ba? Hahawakan ng power. Within 18 years, siguro makiklaim na lahat ng frozen fruits and vegetables. Ito ba yung mga Talyano and whatnot? Ito ba yung mga Talyano gold?
Nagtatanong lang kami. Kasi si Taning parang pabor pa sa kanyang magalit si Mom and Pops. O either way, di ba, kahit na umalis siya sa United Kingdom of Great Britain, mapapatapon naman siya sa Anemika. Itapon na kayong lahat sa Hawaii, mga lintik kayo. Minamanifest na niya, oh. Minamanifest niya itatapon siya sa US, mag-intindi na lang ng family business na fruits and vegetables na frozen. Frozen muna ngayon, di ba? Pero syempre, frozen lang yun dahil sa allegations ng mga, ano, di ba, ng ill-gotten kineme. Ill-gotten daw yung fruits and vegetables, eh. Pero pag napatunayan na hindi naman ill-gotten yun at mukhang marami namang fruits and vegetables talaga yung senior noon at talaga namang mayaman noong araw yun, di ba? Ay imbis mapapunta sa kabiyak na buhay pa, di ba? Buhay pa naman yung kabiyak ni senior. Shinari, thank you. Malamang mapapapunta yan kay Dayonior. At dahil nga si Taning ay close na close kay sa jowa ni Dayonior, mas gugustuhin na lang niyang mapatapon at intindihin na lang yung family business. Malay natin, bumili ng real estate sa Anemika, sa New York. Di ba may real estate naman dati ang tatay, ang pamilya ni na Kuting eh. Yung Trump Tower sa New York, pag-aari yan ng pamilya ni Kuting, binenta lang yata kay Donald Trump. Na-vlog ko na yan dati. Yung building ni Donald Trump sa New York, pag-aari yan ni Senior. Eh buhay pa ang kabiyak ni Senior, kaya lang nag-uulyanin na eh. So, i-claim lahat ni Kuting yan. Kumusta ang ibang kapatid ni Kuting? Itchapwera na? At dahil pinagkakatiwalaan ng asawa ni Kuting ito, at mukhang ampo ni Mom and Pops, eh, siya ang iintindi? Total, magaling siya sa numbers? Ay, sana all, apakaswerte naman ni Taning, no? Talagang biniyayaan naman. Tapusin ang pag-aaral, baka sakaling mabigyan ng pwesto. Hindi tapusin ang pag-aaral, papaasikaso ang negosyo. Mas preferred niya ang negosyo. Mas minamanifest niya yung negosyo kaysa yung i-manifest niya yung toga. Tama ba? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.